So alright mga bros, quick vlog lang sa isang legendary beast, Kawasaki Z1000. Alright. Parang uulan, so medyo mabilisan lang to, pero gawin natin as informative as possible. Okay, ang content natin ngayon, ride impression lang kay Z1000. This is my first ever na try or test ride kay Z1000. So shoutout kay Sir John Tailpe. Yan, salamat idol, sa tagal ng panahon na naghintay ako, napagbigyan mo rin ako. Thank you very much. Siya rin ang owner ng Kim and John Auto Trading. Yan, for your used cars or quality second hand cars. Syempre, saan ka pa? Kim and John Auto Trading. Okay, impression ko Z1000, sobrang smooth ng power delivery. Tapos yung shifting nya, swabing swabe lang eh. Kumbaga walang sabit, pag pumasok swak. Tapos yung power niya, talagang masasabi kong more than enough sa kailangan mo, especially kung city ride. Pero ang good thing dito sa motor na to is gamitin mo siya sa city, then gamitin mo siya sa highway, so no problem. But medyo problema lang pala is yung kanyang, yan, yung init ng makina. Yan yung usual na comment, which is normal and expected kasi 1000cc and then super naked ito. So i-expect mo pag bumuga yung fan nito, mararamdaman mo yung init. Hindi na tayo gagawa ng mga thorough review kasi sangkatutak ng review tungkol sa Z1000 eh. So pinakikiramdaman lang natin kung how it feels, bakit mabenta pa rin ang Z1000. Well, in fact, ngayon lang ako nakaride nito, pero yung unang sampa ko sa motor na to, love at first ride. Yan, promise. Plus ang ganda ng sound, buong buo. Ramdam mo yung pagiging 1043cc niya eh. May paaman pa na 43cc. So medyo mabigat siya, 221 kilos ito eh. Pero the good thing is seat height is 815mm. So kahit na sabihin mo hindi ka katangkaran, abot na abot mo to. Kasi sabi ng owner nito, tinry niya raw ang ZH2. Powerful naman kasi supercharged, pero medyo kailangan may katangkaran yung sasakay, or else medyo mahirapan. Pero ito very friendly sa mga Filipino riders. So ngayon maraming nagtatanong, ano ba dapat? Mag-Z900 ba ako na mas mura pero maraming technologies, or Z1000 pa rin na mas mahal, nasa 150,000 ang difference eh, pero medyo, alam mo yun, very raw yung bike. Pero isa sa mga nagustuhan ko dito mga kabros, yung raw power nya. So wala siyang masyadong mga techs. Hindi naman ako masyadong techy na guy, pero alam mo yun, yung gusto ko lang talaga yung wala akong masyadong iniintindi, ride lang ng ride. Yun ang lagi ko sinasabi sa mga vlog ko eh. Although nakakatulong naman talaga yung mga riding modes, traction control, ganyan. Quick shift, auto blip, yan, it makes the ride easier and mas convenient. Pero ewan ko, nasanay lang siguro ko sa mga motor na, alam mo yun, hindi masyadong marami yung mga technologies, and na-enjoy ko talaga. So Z900 versus Z1000, saan ka ba dapat? Kung ikaw yung tipo ng tao na ang lagi mo hinahanap is yung latest technologies, tapos ang hinahanap mo is yung
merong riding aids o rider aids. Syempre alam ng lahat, Z900 meron yan. Ang Z900 kasi meron siyang traction controls, meron siyang riding modes. Tapos ang maganda rin sa Z900 is mas mura. Meron silang standard version which is 566,000 pesos, compared dito sa Z1000 na 710,000 pesos. So kahit pa paano nasa mga 150,000 peso difference. Then ang Z900 advantage nun is mas magaan. Kung di ako nagkakamali nasa 212 kilos lang yata, more or less. Kung ikukumpara mo sa Z1000 na 221 kilos. But to be honest hindi ko naman masyadong nararamdaman yung difference. Yung bigat kasi ng Z1000 hindi sa top parang nasa may bandang gitna siya ng engine, hindi siya top heavy. So kung pag-uusapan natin technology, syempre lamang si Z9. Kung pag-uusapan natin is presyo, Z9. Sa looks, subjective. Pero to be honest, mas gusto ko ang looks ng Z1000. Mas kulado kumbaga mas brusko ito, mas macho tingnan. Okay naman si Z9, pero kumbaga si Z9, kumbaga sa muscle parang athlete yung muscle niya Ito naman si Z1000, kumbaga parang ito yung tinatawag na bodybuilder. Sa power, syempre automatic, lamang na lamang si Z1000. Dahil si Z900 is 948cc, pero si Z1000 is 1043cc. May pasobra pa, di ba? Dahil special ka. Google! So yun, tapos ano pa ba? Actually yung looks nito 2014 pa to, di ba? Alam naman natin karamihan, lalo na kung fan ka ng mga channel nila Idol Reed, tsaka nila Boss J Mac. Ang tagal na ng mga motor nila 2014 pa yung model ng Z1000 Tapos lumabas yun, wala siyang assist and sleeper clutch. Then wala rin siyang all-ins na suspension. So later na lang, noong 2017 nailagay yung mga yun Assist and sleeper clutch, ang alam ko 2015 lumabas, meron na. And then after noon, 2017 model, may all-ins suspension na. Then after noon, wala na silang dinagdag. Hanggang ngayon, wala pa rin tong quick shift and auto blip. Pero kung naghahanap ka ng 1000cc na super naked, kasi super naked ito, tapos ang gusto mo is yung affordable lang siya, tapos hindi masyadong komplikado, hindi masyadong maraming technologies. So sabi nga ng iba, mas gusto nila ay less ang technology, basta may ABS lang okay na, kasi less likely na merong magfe-fail na parts or electronics. Ako ganun din ako. Mas gusto ko yung motor na hindi masyadong maraming technologies, para ano lang, madali i-maintain. And then ang isang lamang ni Z1000 for me over Z900, yung rear seat. Kakasakay ko lang kay wife, kay Wonder Mom, hindi siya nag-complain na matigas ang upuan, unlike ni Z900. Kasi mas malapad yung salo kung i-compare kay Z900 na matigas tapos makipot. Isang napansin ko lang rin pala rito kay Z1 is medyo matagtag. Ewan ko kung nahalata nyo sa pananalita ko, pagka medyo hindi pantay ang kalsada, ramdam na ramdam mo yung yung mga tagtag. Putok-putok pa ganda. Kaya until now, itong motor na to mabenta pa rin. Kasi nung nilabas to noong 2014, yung itsura niya parang 10 years advance Kung ikukumpara mo siya sa mga kasabayan niya noon, ng mga GSX-S,
Tapos kung ikukumpara mo siya sa lumabas noon na mga MT-10, may kanya-kanya silang ganda eh. Pero for me sa taste ko, very very appealing si Z1000. Talagang head turner. Hindi pa umaandar eh, nakapark lang, pinagtitinginan ng mga dumadaan. And yun nga, ito yung pinaka affordable ngayon sa mga super naked, kasi ito ay 710,000. Ang sumunod naman na motor na medyo mura din, nasa 50,000 pesos halos ang difference, is the GSX-S 1000 ng Suzuki. 755,000. Pero ang maganda ron, meron siyang quick shift and auto blip, tapos TFT na rin yung screen. Ito kasi tingnan nyo, medyo kung titingnan nyo siya, yung very simple lang, hindi pa nila pinalitan, pinreserve nila yung ganyang itsura ni Z1. Hindi siya pangit, pero kung titingnan mo, marami nang lumabas na mas advanced na dito. And then ang susunod na naman is the CB1000R, which is 860 something thousand pesos. Neo retro naman yun, pero may palabas na naman daw na parang inspired ng Hornet, CB Hornet, matulis. Ganda talagang hatak nito. Sarap ng hatak. And then yung pinakamahal na super naked sa segment na to among the Japanese brands is the Yamaha MT-10. More than 1 million pesos. Parang nasa 1,060,000 yata yon ang isa. Sobrang mahal. So kung titingnan mo, 1,060,000 versus 700,000 pesos. So diba nasa rin 300,000 pesos din. Pero yun nga, kung masyado kang tech lover, talagang gusto mong ma-feel yung advanced technology na kayang i-offer ng mga companies, syempre hindi ito magiging option mo. Pero until now lalo na ngayon na nagamit ko na yung Z1000, until now, kahit na 2014 model pa yung itsura nito, nadagdagan lang ng all-ins, kahit na halos walang updates, gusto ko pa rin tong Z1000. Astig talaga. Yan medyo mararamdaman mo ng konti yung kumbaga mas ramdam mo kumpara sa ibang motor yung tagtag ng kalsada, kasi medyo stiff yung suspension niya sa yung setting ng suspension. Do meron namang knob yan para magawa mo na mas malambot ng konti, pero yun nga, kilala ang Z1000 na medyo may katagtagan din. So the question is, Z900 or Z1000? So kung naghahanap ka ng mas affordable na motor, tapos loaded sa features, loaded sa technology, tapos kahit pa paano may power din talaga, tapos mas magaan, go for Z900. Pero kung ang loyalty mo ay nasa Z1000 because of its design, kasi talaga namang machong macho yung itsura niya and syempre sabi nga, there's no replacement for displacement. Obviously mas malakas ang power ng makina nito, 1043cc kung i-compare mo sa 948cc ng Z900. Then yung seat height nito para sa akin mas komportable, and yung upuan sa likod, yun yung pinaka deciding factor ko rin kasi gusto ko yung nag-e-enjoy yung pasahero ko. Pagka nakaangka siya hindi siya nagre-reklamong masakit sa puwet.
So kung ganun ang habol mo sa motor, tapos hindi ka na, wala ka nang pakialam sa technology, basta may ABS, okay na. Tapos assist and sleeper clutch naman siya, so okay naman ang Z1000. So kayo na lang bahalang mamili, nasa sa inyo na yan. So again, thank you kay Sir John Dale Pe. Shoutout sa iyo, boss. Sulit, kahit na medyo alanganin ng panahon, nakapag-vlog pa rin tayo ng mabilisan. And shoutout also kay Timax TV. Yan, subscriber natin yan. Subscribe kayo sa channel niya, Timax TV. Alright. So if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. And this has been your bro nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.